Ang kwento ni Glenda de la Cruz Victorio, mas kilala bilang Miss Glenda, ay isa sa mga pinakakilalang rags to riches stories sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Siya ang founder at CEO ng Brilliant Skin Essentials, isang skincare brand na naging viral sa social media at sa network ng resellers sa buong bansa. Mula sa kahirapan at maagang pagharap sa responsibilidad, unti-unti niyang binuo ang isang negosyo na kalaunan ay nagpalawak ng franchise, distributors, at iba pang business ventures. Si Glenda de la Cruz ay pinanganak noong February 14, 1997 sa Pilipinas. Lumaki siya sa Morong, Rizal, sa isang pamilyang nakaranas ng matinding kahirapan. Sa murang edad pa lamang, naranasan na niya ang mga pagsubok sa buhay. 2 taong gulang pa lang siya nang mamatay ang kanyang ama. Kalaunan, iniwan siya ng kanyang ina, kaya lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Dahil sa kahirapan, kinailangan niyang magtrabaho ng maaga upang makatulong sa pamilya. Ang mga karanasang ito ang naging dahilan kung bakit maaga siyang natutong maging matatag at maparaan. Sa mga interview, madalas niyang banggitin na ang pangarap niya noon ay iangat ang buhay ng kanyang lola, na siyang nag-alaga sa kanya. Sa Morong, Rizal nagsimula ang makulay na kwento ni Glenda, isang simpleng lugar, puno ng pangarap. Lumaki siya sa payak na tahanan, kapos sa pera, ngunit sagana sa pagmamahal ng kanyang lola. Habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa, si Glenda ay pinalaki ng kanyang lola. Dito siya unang natutong maging responsible. Pero bago pa man siya magtapos ng high school, sa edad na 2, nagsimula na siyang kumita bilang online freelancer, isang virtual assistant para sa mga foreign clients. Dahil sa kanyang sipag at galing, naging team leader pa siya ng isang remote team. Ngunit natigil ito nang malaman ng employer na underage pa siya. Hindi siya sumuko. Naghanap siya ng ibang paraan para kumita. Nagbenta siya ng kandila, tsinelas at iba pang paninda mula Divisoria. Habang nagtitinda, nakilala niya ang manager ng isang soap manufacturing company. Dito siya unang na-inspire na simulan ang sariling beauty soap business. Sa bawat pagsubok, mas lalo siyang naging matatag at masiglang naghanap ng oportunidad. Ang kanyang determinasyon at makulay na karanasan ang naging pundasyon ng kanyang magiging imperyo. Alam mo ba na hindi lang simpleng kwento ng tagumpay ang Brilliant Skin Essentials, Inc.? Balikan natin ang 2015, panahon ng matinding pagsubok para kay Glenda de la Cruz na mas kilala ngayon bilang Miss Glenda. Noon, grabe ang kanyang acne, halos mawalan siya ng tiwala sa sarili. Pero imbes na sumuko, ginamit niya itong inspirasyon para mag-research tungkol sa skincare. Wala siyang puhunan, ni singkong duling, wala, pero hindi siya nagpatinag. Sa halip, naglakas loob siyang humingi ng utang na produkto mula mismo sa manufacturer. Isipin mo, ang kanyang unang order, 3,000 piraso ng sabon, lahat utang at babayaran lang kapag nabenta na. Ito ang naging unang kapital ng kanyang negosyo. Pero kung hindi niya mabebenta ang mga sabon, malulubog siya sa utang. Sa bahay lang nila ginagawa ang lahat. Mula sa simpleng packaging gamit ang printer, sticker labels at manual packing. Dito nabuo ang Black Glamour Charcoal Soap, ang flagship product na nag-viral dahil sa bisa nito sa acne at oily skin. Nag-aral si Miss Glenda tungkol sa charcoal ingredients, whitening agents at acne treatment. Ginamit niya ang sariling karanasan bilang inspirasyon at naging hands-on siya sa bawat proseso, mula research, formulation, hanggang production. 2016, unti-unti nang bumuhos ang magagandang feedback mula sa mga kaibigan at kakilala. Marami ang humanga at nagtanong kung paano rin sila makakabili. Dito nagsimulang lumawak ang Brilliant Skin Essentials at nadagdagan pa ang mga produkto, Brilliant Rejuvenating Facial Set, whitening sets, sunscreens at toners. Pero habang lumalaki ang negosyo, dito na rin nagsimula ang mga usap-usapan. Maraming netizens ang nagtaka, paano nga ba biglang yumaman si Glenda? Viral ang kanyang produkto, mabilis ang pagdami ng resellers, at kitang-kita sa social media ang kanyang luxury lifestyle, designer bags, mamahaling sasakyan, at bakasyon sa abroad. May mga nagsasabing, totoo bang galing lang sa sabon ang milyon-milyong kinikita niya? Ang sikreto raw ay ang reseller at distributor system ng Brilliant Skin Essentials. Pero para sa iba,
parang napakabilis ng lahat. Tweeting, lumakas ang demand. Sa tulong ng Facebook selling, word-of-mouth marketing at viral posts, naging household name ang Brilliant Skin Essentials. Mula sa simpleng mesa sa bahay, napuno ng orders ang kanilang munting espasyo. Dito na rin nagsimulang mag-hire si Glenda ng mga katuwang, mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay. At dahil sa reseller system, hindi lang siya ang kumikita, pati ang mga ordinaryong tao na sumubok magbenta ng produkto, nagkaroon ng sariling kita. Pero habang sumisikat si Glenda, mas lalong naging mainit ang mga tsismis at kontrobersya. Usap-usapan sa mga online forums at Facebook groups, may politiko raw na backer si Glenda. Noong 2026, naging viral ang pangalan niya nang mayugnay siya kay Zaldico, isang kilalang politiko. May mga nagsabing siya raw ay may malakas na koneksyon at special na proteksyon mula sa mga nasa kapangyarihan. Pero mabilis itong itinanggi ng Brilliant Skin Essentials. Walang opisyal na relasyon o suporta mula kay Zaldico ayon sa kanilang pahayag. Hindi lang politiko ang issue, may mga naglabasan ding haka-haka tungkol sa hidden backers o silent investors. May mga nagsasabing may mga sikretong sponsors o political backers na tumutulong kay Glenda para mapalago ang negosyo. Pero hanggang ngayon, walang opisyal na ebidensya o investigasyon na nagpapatunay dito. Lahat ng ito nananatiling usap-usapan at haka-haka lang, pero lalong naging intriguing ang kwento ni Glenda. 2019, sumabog ang Brilliant Skin Essentials sa online world. Trending ang mga produkto at nagkaroon ng libu-libong resellers sa buong Pilipinas. Pero kasabay ng kasikatan, may mga naglabasan ding akusasyon ng money laundering. Sa mga online forums, may mga nagsasabing ginagamit daw ang negosyo para magpalit ng dirty money. Pero walang legal case o court ruling na napatunayan ito. Sa kabila ng mga kontrobersya, patuloy ang paglago ng Brilliant Empire. 2020, kahit may pandemya, hindi napigilan ang negosyo. Lumawak ang Brilliant Skin Essentials, nagdagdag ng bagong produkto tulad ng sunscreen gel at facial serums. Nagkaroon na rin ng sariling team, mas malaking opisina at mas modernong warehouse. 2021, pumasok na sa international market. May resellers na sa Middle East, US at Europe. 2022, nag-expand pa sa iba't ibang industriya, wellness, cosmetics, at franchising ng skincare clinics. 2023, mas dumami ang awards at naging isa na si Glenda sa mga pinaka-inspiring na negosyante sa bansa. Pero hindi lang skincare ang naging tatak ng Brilliant Empire. Matapos ang tagumpay sa skincare, pumasok si Glenda sa makeup industry at inilunsad ang Brilliant Colors, isang cosmetic line na ginawa sa pakikipagtulungan ng Ever Bilena. Dito, nagkaroon ng lipstick, makeup products at cosmetic sets na swak sa panlasa ng mga Pilipina. Mula skincare, lumawak na ang Brilliant papuntang cosmetics. Hindi lang yan, nag-collaborate din sila ng Ever Bilena para sa SkinFit, isang mas modernong skincare line na layuning palawakin pa ang market ng Brilliant brand. Sa bawat bagong produkto, mas lalong sumisigla ang Brilliant community. Isa sa mga pinakakawili-wiling kwento ay ang Brilliant Cafe, isang lifestyle brand extension na nagsimula bilang simpleng tambayan ng mga distributors at resellers. Dito, nagkakaroon ng meetups, product launches, at bonding moments ang Brilliant community. Ang cafe ay naging simbolo ng pagkakaibigan at networking. May masarap na kape, pastries at syempre, mga skincare products na pwedeng bilhin on the spot. Dahil sa tagumpay nito, nagbukas ng franchise opportunities si Miss Glenda. Kaya't kahit saan ka sa Pilipinas, pwede ka nang magtayo ng sariling Brilliant Cafe. Sa social media, viral ang mga photos at videos ng cafe. Nagiging paboritong spot ng mga resellers at influencers para mag-content at mag-share ng success stories. Hindi rin nagpahuli ang Brilliant Aesthetics and Spa, ang service extension ng skincare empire ni Glenda. Sa spa na ito, makakaranas ka ng world-class facial treatments,
advanced skincare procedures at iba't ibang aesthetic services tulad ng microdermabrasion, facial contouring at rejuvenating facials. Ang pinaka-espesyal, ginagamit mismo dito ang Brilliant Skin Essentials products, kaya't siguradong safe, effective at trusted ang bawat treatment. Maraming celebrities at influencers ang nagpo-post ng kanilang spa experience, kaya't lalong sumisikat ang Brilliant brand sa social media. Bukod sa pagpapaganda, nagiging meeting place din ito ng mga loyal customers at resellers, isang komunidad na sabay-sabay gumaganda at umasenso. Sa kasalukuyan, lahat ng negosyo ni Glenda ay pinagsama-sama sa ilalim ng Brilliant Group of Companies, ang umbrella organization ng kanyang mga ventures. Kilalanin ang mga kilalang negosyo ni Miss Glenda. Una, ang Brilliant Skin Essentials, Inc., ang kanyang pangunahing empire na may daan-daang empleyado, mahigit 1,000 franchise outlets at libu-libong distributors sa Pilipinas at abroad. Pangalawa, ang Brilliant Wellness na nakatutok sa health supplements at wellness products. Pangatlo, ang Brilliant Medical Group na nag-operate ng mga skincare clinics at aesthetic centers. Mayroon din siyang Brilliant Franchising Corporation para sa mga gustong magnegosyo ng sariling skincare clinic. At syempre, ang Brilliant International Realty na sumasaklaw sa real estate investments sa Pilipinas at ibang bansa. Dagdag pa rito, ang Brilliant Cafe bilang lifestyle hub, ang Brilliant Aesthetics and Spa na nagbibigay ng world-class beauty services, ang Brilliant Colors Cosmetics line at ang SkinFit Skincare Extension. Lahat ito, patuloy na lumalawak at sumisigla at hindi pa diyan nagtatapos ang expansion. Inanunsyo na rin ni Miss Glenda ang mga plano para sa Brilliant Builders, Brilliant Medical Group, Healthcare, iFarm, Agriculture, iFuel, Petroleum, at Real Estate Development, kasama na ang expansion sa Dubai. Bagamat ang ilan dito ay plano pa lang at hindi pa operational, makikita mo ang tapang at lawak ng pangarap ni Glenda para sa Brilliant Group of Companies. Paano nga ba siya nakabuo ng malaking kapital? Ang sikreto ay ang solidong sistema ng skincare product manufacturing, distributor network, franchise system, online reseller system, at influencer marketing. Dahil dito, libo-libong sellers ang nagbebenta ng Brilliant products, kaya mabilis ang distribution at tuloy-tuloy ang kita sa buong Pilipinas at maging sa abroad. 2024, mula sa simpleng pangarap, naging multi-milyong negosyo ang Brilliant Skin Essentials. May sariling headquarters, daan-daang empleyado at libu-libong resellers sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kwento ni Glenda ay patunay na sa sipag, tiyaga at tapang kayang abutin ang pangarap, pero hindi maikakaila. Mas naging mahulay at kontrobersyal ang kanyang pag-angat dahil sa mga usap-usapan, intrigang viral at mga tanong ng bayan. Mula 2015 hanggang 2024, isang mahiwaga, mahulay at napaka-engaging na paglalakbay ng tagumpay, chismis at inspirasyon. Ang Brilliant Skin Essentials ay naging higit pa sa isang brand. Ito ay naging isang kilusan. Ang mga viral na before and after photos at testimonials ay ginawang tagapagtaguyod ang mga customer. Ang multi-level marketing model ay nagbigay kapangyarihan sa libu-libo na maging reseller, pinalawak ang abot ng brand. Si Glenda, na ngayon ay CEO Glenda, ang naging mukha ng pagbabago at pangarap. Ang kanyang social media ay pinagsama ang negosyo at luho, nagbebenta hindi lang ng skincare, kundi ng isang pangarap. Ang pink at puting packaging ng brand ay naging laganap at lumobo ang kita. Naabot ng Brilliant Skin ang malalim na pagnanais para sa pagbabago, ginawang simbolo ng pag-asa ang isang simpleng sabon. Ang tagumpay ay nagdala kay Glenda sa mata ng publiko. Isang mundo na puno ng liwanag, kamera at walang humpay na atensyon. Mula sa mga simpleng araw ng kanyang negosyo, bigla siyang naging sentro ng usapan, hindi lamang sa industriya kundi sa buong bansa. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan, bawat salita ay binibigyang kahulugan, at bawat tagumpay ay nagiging balita. Sa ilalim ng matinding pagmamanman, ang kanyang marangyang buhay ay naging bahagi ng kanyang brand. Ang mga larawan ng kanyang magagarang tahanan, mamahaling sasakyan, at eleganteng pamumuhay ay nagbigay inspirasyon sa ilan,
Pinangarap ng marami na balang araw ay makamit din nila ang ganoong tagumpay. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang mga matang mapanuri. Ang kanyang kwento ay naging laman ng mga pahayagan at social media. Pinupuri bilang isang self-made billionaire na nagtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa bawat parangal na natanggap niya, mas lalo siyang naging simbolo ng pag-asa para sa mga nangangarap. Huwaran siya para sa mga batang negosyante at ang kanyang mga gawa ng pagkabukas palad, pagbibigay ng mga kotse, pera at regalo, ay nagbigay inspirasyon sa marami. Hindi lamang siya naging modelo ng tagumpay, kundi pati na rin ng kabutihang loob at malasakit sa kapwa. Ang mga ganitong kilos ay lalo pang nagpataas ng kanyang imahe sa publiko. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tagumpay, may mga mata ring nagmamasid sa bawat pagkakamali. Ang spotlight ay nagpalaki rin ng kanyang mga pagkukulang at ang bawat maliit na pagkakamali ay nagiging malaking issue. Sa ilalim ng liwanag, lumalabo ang linya sa pagitan ng personal at profesional na buhay. Hindi na madali ang magtago ng emosyon o kahinaan dahil lahat ay nakikita at napapansin. Bawat galaw ay sinusuri, mula sa paraan ng pamumuno, pakikitungo sa empleyado, hanggang sa mga desisyon sa negosyo. Ang social media ay naging hukuman at ang opinyon ng publiko ay mabilis magbago. Ang kanyang karangyaan ay minsan tila hindi akma sa inaasahan ng ilan at nagiging dahilan ng pagdududa. May mga humahanga sa kanyang tagumpay, ngunit may mga nagdududa rin sa kanyang motibo at paraan ng pamumuhay. Si Glenda ay naging isang komplikadong pampublikong personalidad, isang tao na hinahangaan at kinukwestiyon, minamahal at pinupuna. Ang kasikatan na nagpataas sa kanya ay nagdala rin ng bigat ng responsibilidad at walang tigil na pagsubok. Sa huli, ang spotlight na nagbigay liwanag sa kanyang tagumpay ay siya ring naglantad sa kanya sa walang tigil na paghuhusga ng publiko. Isang hamon na kailangang harapin ng bawat taong umaangat sa entablado ng tagumpay. Sa likod ng tagumpay ni Glenda de la Cruz, hindi nawala ang mga unos at kontrobersya. Habang mabilis ang kanyang pagangat, kasabay nito ang mga pagsubok na sumubok sa kanyang kakayahan bilang leader at negosyante. Sa industriya ng kagandahan na puno ng regulasyon at mataas na expectations, hindi maiwasan ang mga issue at tanong mula sa publiko. Noong 2022, naging laman ng balita ang Brilliant Skin Essentials matapos sitahin ng FDA ang ilang produkto nito dahil sa kakulangan ng tamang pahintulot. Nagdulot ito ng matinding pag-aalala sa mga mamimili at nagbukas ng diskusyon tungkol sa kaligtasan ng mga produktong ginagamit araw-araw. Maraming netizen ang nagtanong, ligtas ba talaga ang mga produktong ito? Paano nakaapekto ang mga regulasyon sa tiwala ng publiko? Kasabay nito, kinuwestiyon ng mga dermatologist at eksperto ang ilang sangkap ng Brilliant Skin na nagpasimula ng mas malalim na debate tungkol sa mga panganib ng mass market skincare. Lumitaw ang mga opinyon ng mga profesional sa medisina na nagbigay babala sa mga potensyal na epekto ng ilang kemikal. Ang mga diskusyong ito ay nagpalalim sa pag-unawa ng publiko sa kahalagahan ng tamang impormasyon at regulasyon sa industriya. Hindi lang negosyo ang naging sentro ng kontrobersya. Noong 2023, isang viral na insidente ng road rage ang nagdulot ng malaking dagok sa reputasyon ni Glenda. Sa gitna ng mainit na pagtatalo sa kalsada, naging sentro siya ng pambabatikos at naging paksa ng mga balita at social media. Humantong ito sa public backlash at formal na reklamo na nagbukas ng panibagong hamon sa kanyang personal at profesional na buhay. Sa gitna ng mga paratang at issue, paulit-ulit na nilinaw ni Glenda sa mga interview at social media posts na ang kanyang kayamanan ay galing mismo sa Brilliant Skin Essentials, mula sa reseller at distributor network na bumubuo ng backbone ng kanyang negosyo. Sa isang post na sumagot sa mga paratang, matapang niyang sinabi, hindi ba pwedeng may Pinoy na magsikap at umasenso? Ang pahayag na ito ay tugon sa mga alegasyon na siya ay konektado sa mga politiko o illegal na pera. Pero bakit nga ba maraming haka-haka tungkol sa kanyang yaman? Una, napakabilis ng kanyang pagyaman. Mula sa maliit na negosyo, naging malaking brand sa loob lamang ng ilang taon. Pangalawa, madalas niyang i-post sa social media ang kanyang influencer lifestyle, luxury cars, mansion tours, at international travel. Pangatlo, ang beauty product industry sa Pilipinas ay kilala sa matinding competition, maraming small brands, at viral marketing. Kaya kapag may brand na biglang sumikat, madalas itong pagdudahan ng netizens. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang suporta ng kanyang mga tagahanga.
Naniniwala sila na malakas ang Brilliant Skin dahil sa reseller network nito. Milyon ang kita sa rejuvenating sets at libu-libong sellers ang nagbebenta nito. Sa ganitong modelo ng negosyo, posible raw talagang kumita ng malaking halaga sa volume sales. Bawat kontrobersya ay sumubok sa kanyang katagan at pinilit siyang harapin ang mga responsibilidad ng pagiging isang kilalang personalidad. Sa kabila ng mga batikos at pagsubok, hindi siya nagpatinag. Pinili niyang harapin ang mga issue ng may tapang at determinasyon. Ipinapakita ang kanyang kakayahan na bumangon mula sa pagkakamali at matutong magbago. Ang kinang ng kanyang tagumpay ay bahagyang lumabo, ngunit hindi siya sumuko. Sa halip, ginamit niya ang mga pagsubok bilang inspirasyon upang maging mas matatag at responsable. Sa bawat unos na dumaan, mas lalo niyang pinanday ang kanyang sarili bilang leader na handang tumanggap ng kritisismo at magbago para sa ikabubuti ng kanyang negosyo at ng mga taong umaasa sa kanya. Sa huli, ang kanyang kakayahang mag-navigate sa gitna ng kontrobersya, kasama ang tapang na sagutin ng mga paratang at ang suporta ng kanyang network, ang naging susi sa patuloy niyang pag-angat sa mundo ng negosyo. Ang mabilis na pag-angat ni Glenda ay nagdulot ng espekulasyon. Siya lang ba ang lahat o may mga nakatagong sumusuporta? Ang ilan ay nagtanong kung ang kanyang mga formula na gawa sa kusina ay tunay na simula o kung ginamit niya ang mga umiiral ng produkto. Ang iba naman ay nagtaka kung ang mga karibal sa industriya ang nagplano ng mga kontrobersya upang pabagalin siya. Walang patunay, ngunit patuloy ang mga bulungan na sumasalamin sa pagkahumaling ng publiko sa kanyang kwento. Ang katotohanan ay maaring mas komplikado kaysa sa opisyal na kwento. Nagtagumpay si Glenda sa sining ng pagkontrol sa kanyang kwento. Nang harapin ang mga issue sa FDA, tinugunan niya ang pagsunod at pinagsama ang kanyang komunidad, ginawang katapatan ng krisis. Pagkatapos ng mga pagkakamali sa publiko, humingi siya ng tawad at binago ang kanyang imahe, nagpakita ng pagpapakumbaba at katatagan. Bawat social media post ay isang kalkuladong galaw, luho bilang patunay ng tagumpay, kawanggawa bilang halaga ng brand. Siya ang pangunahing karakter at ang may akda, patuloy na binabago ang kanyang pampublikong persona. Ang kanyang pinakamalaking talento ay maaring ang paghubog ng persepsyon, hindi lang pagbebenta ng produkto. Ang imperyo ni Glenda ay binuo sa kwento tulad ng sa skincare. Sa taong 2028, si Glenda de la Cruz ay nasa sangang daan, isang imperyo ang naitayo, isang kayamanan ang nagawa, ngunit hindi tiyak ang hinaharap. Ang kwento ni Glenda de la Cruz ay nananatiling isa sa pinaka-controversial na success stories sa Philippine business scene. Para sa iba, siya ay simbolo ng modern Filipino entrepreneur, isang inspirasyon ng tagumpay at determinasyon. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, maraming tanong ang hindi pa nasasagot tungkol sa kanyang kayamanan. Hanggang ngayon, patuloy ang debate sa social media kung ang kanyang tagumpay ay bunga lamang ng matagumpay na negosyo o kung may ibang salik na tumulong sa kanyang mabilis na pagyaman. Mapanatili kaya niya ang kanyang momentum sa isang pabago-bagong industriya o bababa ang kanyang pag-angat? Mas malaking impluensya ang nagdudulot ng mas malaking pagsusuri at nananatili ang mga nakaraang kontrobersya. Ang kanyang pamana ay nakasalalay sa kung paano niya haharapin ang tagumpay at pagsubok mula rito. Maalala ba siya bilang isang visionary o isang babala? Tanging ang panahon lamang ang makapagsasabi kung ang kwento ni Glenda de la Cruz ay isang panandaliang kababalaghan o isang pangmatagalang pamana. Ngunit sa bawat hamon at tagumpay, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa yaman o kontrobersya, kundi sa tapang na harapin ang bukas at ang kakayahang magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Sa dulo, ang kwento ni Glenda de la Cruz ay paalala na ang bawat Pilipino ay may kapangyarihang likhain ang sariling alamat at ang kanyang kwento ay hindi pa tapos.